El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ang nobelang El Filibusterismo, literal na ang filibusterismo o ang pag-ahari ng kasakiman, ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kanyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Marciano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Ito ang karugtong o sequel sa Noli Me Tangere at tulad sa Noli, nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito at tulad din nito, nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng 1887 habang nagpa-practice ng medisina sa Calamba. Sa London, noong 1888, gumawa siya ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. Pinagpatuloy ni Rizal ang pagtatrabaho sa kanyang manuskrito habang naninirahan sa Paris, Madrid at Brussels at nakumpleto niya ito noong Marso 29, 1891 sa Biarritz. Inilathala ito sa taon ring iyon sa Gent. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng pera sa kanya upang mailimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Setyembre 18, 1891. Ang nasabing nobela ay pampulitika na nagpapadama, nagpapahiwatig at nagpapagising panglalo sa maalab na hangaring mapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. Sa introduksyon ng nasabing nobela ay si Ferdinand Blumentritt ang nagsulat nito at nagpapabatid na ang nobelang ito ay mas masidhi kaysa sa Noli, ayon sa pampulitika ang mga ideya ng nobela. Dapat kong sabihin na ang nobelang El Filibusterismo na ito ay isang paraan na mas madilim kaysa sa nauna nitong nobelang Noli Me Tangere. Ang ikalawang nobela ni Rizal ay puno ng puot at paghihiganti sa Estado. Ito ay malinaw na ipinakita ni Rizal sa kanyang pagtatangka na pasabugin ang bahay kung saan gaganapin ang isang party para sa kasal ni na Paulina Gomez at Pelaez. Ang halimbawang iyon ng nobela ay nagbibigay lamang sa mambabasa ng ideya ng konsepto ni Rizal ng isang marahas na revolusyon. Bukod pa rito, tulad ng sa Noli Me Tangere, malinaw na makikita kung paano binigyang diin ni Rizal ang kahalagahan at epekto ng edukasyon sa masa, kung paano nito tuluyang mapapalaya sa mga tanikala ng pang-aapi ang alipin ng kamangmangan. Na kung lagi tayong babaling sa pakikibaka sa braso, para ibagsak at wakasan ng pang-aapi sa gobyerno, ay palagi tayong babagsak tulad ng tadhana ni Simon, na kumuha ng lason upang wakasan ang kanyang buhay, batid na hindi siya nagtagumpay sa kanyang mga plano. Nais kong sundan at gayahin ang yapak sa mga pagsubok na napagdaanan ng ating mahal na bayaning si Rizal, na hindi ito daan para hindi mo makamit ang mga bagay-bagay at kailangan mong gawin ang mas mainam na daan upang makamit mo ang mga pangarap mo sa buhay. Bilang pagkakaintindi sa aking nabasa, ay marapat na nating ipagpatuloy ang kalayaan para sa ating mga sarili upang hindi tayo inaapi at inaalipusta ng kung sino mang walang karapatan na gawin ang mga bagay na ito sa atin. Saludo ako sa ating bayani.